Okay, magandang gabi po sa bawat isa. Tayo po ay patuloy na magkaisa bagamat tayo ay magkakalayo sa ating GCM online devotion. Kaya akin pong dalangin ay nawa ang bawat isa po sa atin ay maayos ang kalagayan. Ito po yung pagkakataon na lalo pa nating mapapatunayan yung kabutihan ng Diyos sa ating pong mga buhay. Kasi sa amin po, ako po ay talagang nagpapasalamat sa Panginoon dahil lalo ko pong napapatunayan yung kabutihan ng Diyos sa buhay ko at sa buhay po ng aking sambayan. Sa araw na ito ay nais ko pong ibahagi ang patungkol sa kahalagahan po ng pananalangin. Yan. Meron pong 4 na puntos na nais kong ibahagi. At ito po ay mayroong pamagat na what is the purpose of prayer? Yan. Una po, ang sabi, ministry to the Lord. Pangalawa, ang sabi, fellowship or communion with the Lord. Pangatlo, prayer is the responsibility of every Christian. At pang-apat po, prayer, compassion for other people's distresses. Okay, isa-isahin po natin. Ang isang mananampalataya po na mapanalanginin ay sigurado palabasa. At higit sa lahat, ito'y tagapagsagawa ng kanyang mga nababasa. Kaya po ako'y naniniwala na napakahalaga ng pagiging mapanalanginin bilang mga mananampalataya. Una po ang sabi, ministry to the Lord o gawain sa Panginoon. Ang sabi po sa unang Pedro 2:9 ay ganito, datapwat kayo ay isang lahing hinirang, mga saserdote ng hari, isang bansang nakatalaga sa Diyos, pinili kayo ng Diyos upang maging Kanya at maghayag ng mga kahangahangang gawa niya. Siya rin ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa Kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Yan. Ang pananalangin po ay gawain sa Panginoon. At ito po ay itinalaga para po sa atin na mga hinirang, sa atin na mga pinili. Ang sabi pa nga po, mga saserdote ng hari. Noon po sa Old Testament, alam naman po natin ang saserdote kung ano yung kanyang ginagawa. Sa atin pong kapanahunan, tayo ay meron pong malaking bahagi sa kaganapan ngayon sa atin pong bansa at sa buong mundo. Tayo po ang lalapit sa Diyos upang manalangin. At ang ipapanalangin po natin ay una, yung kabuuan po ng ating bansa. Pangalawa po, yung siyempre, yung mamamayang Pilipino na talagang nakakaranas po ngayon ng kakaibang karanasan. Ako po kasi ay lumalabas sa amin, ako yung may quarantine pass. Kapag ako po ay pumupunta sa palengke, ay talagang iba't iba yung maririnig po natin sa mga tao na tila baga marami yung nawawalan ng pag-asa. So ito po ay pagkakataon po natin upang tayo po ay may magawang bahagi yung gawain po ng pananalangin, ng paglapit sa Diyos sa pamamagitan po ng ating mga buhay na ngayon ay nasa loob lamang po ng ating mga tahanan. Marami sa atin hindi mo pwedeng lumabas, isa lang sa bawat pamilya ang pwedeng lumabas. So ang laki at napakaraming pagkakataon po yung pwede nating gawin para manalangin. At dahil po tayo ay mananampalataya, tayo po ay nahugasan na ng dugo ni Jesucristo, tayo ay nagkaroon ng karapatan para po maging tulay, para po sa paglapit sa Diyos.
Kaya po, samantalahin po natin ang pagkakataong ito na tayo po ay magkaroon ng bahagi sa pamamagitan po ng pananalangin. Dahil ang prayer daw po, ang sabi, ito ay ministry to the Lord o gawain sa Panginoon. Yan po yung una. Pangalawa po, ang sabi po, fellowship or communion with the Lord. Ang pananalangin daw po ay pakikipag-ugnayan o pakikipag-isa sa Diyos. Ibig sabihin, kapag ka po tayo ay nananalangin, ang pakinabang po ay hindi lamang para sa iba o sa ipinapanalangin natin. Ang pakinabang po nito ay higit sa lahat tayo. Kasi po, lalo po tayong nalalapit sa Diyos. Lalo pong gumaganda yung ating kaugnayan. Ang sabi po doon sa Exodo 33, pagka po binasa po natin, ang sabi mula po 11 hanggang 14, si Moises po ay masyadong malapit yung kanyang kaugnayan sa Diyos. Hanggang sa talagang kayang-kaya niyang magtanong kung ano yung gusto niyang itanong sa Panginoon. Kasi lagi siyang may fellowship sa God. Kaya po, napakahalaga bilang mga mananampalataya na sa oras po ng ating paglapit sa Diyos, una sa lahat, ay nagiging malapit lalo yung ating kaugnayan sa Kanya. Yan, yung ating pong bonding, yung ating pagkakaisa ng Diyos ay lalo pong lumalalim at talagang nagkakaroon ng kakaibang ibinubunga para po sa buhay po natin. Kaya po napakahalaga na talagang ang bawat mananampalataya ay maging mapanalanginin, lalong-lalo na po sa panahon na ito. Kaya po makikita po natin, ang pakinabang po ng pananalangin ay hindi lamang doon sa ipinapanalangin mo. Una sa lahat, ito'y pakinabang sa iyo. Yun po yung pangalawa. Pangatlo po, prayer is the responsibility of every Christian. Yan. Ang pananalangin ay responsibilidad ng bawat Kristiyano. Sa Mateo 14:23 po, makikita po natin ang panalangin ng ating Panginoon na matapos niyang pakainin yung 5,000, matapos niyang papuntahin yung mga disciple doon sa kabilang ibayo, ang sabi, si Jesus Christ ay umakyat sa burol at nanalangin. Kasi po, nandoon po yung responsibilidad na talagang nais niyang ilapit sa Diyos Ama. At nais din niyang alamin kung ano pa yung mga nais ng Diyos Ama na gawin ni Jesus Christ nung time na yon. Kaya po, napakahalaga na malaman po natin na isang responsibilidad para po sa ating mga mananampalataya na ipanalangin yung mga tao na nasa paligid po natin, lalong-lalo na po yung mga kasama natin sa bahay na hindi pa mananampalataya, yung mga kapitbahay natin na pwede naman nating i-text, pwede nating medyo kawayan, ipanalangin po natin yung atin pong mga frontliner sa ating mga barangay. Ito po ay pagkakataon at responsibilidad po natin na ipanalangin yung pong bayan na kinabibilangan po natin at higit sa lahat ito pong bansa na ating kinalalagyan at ay maging yung buong mundo para po sa pandemic na ito, yung COVID-19. So, ito po'y maliwanag na bilang mananampalataya, meron po tayong responsibilidad. Responsibilidad po natin na ipanalangin yung lahat ng kaganapan sa ating pong bansa. At pang-apat po, ang sabi, compassion for other people's distresses. Yun, yung kahabagan sa mga taong balisa. Yan, nabanggit ko po kanina, pagka pumunta kayo ng palengke, bagamat nung umpisa parang piyesta, nagkakagulo. Pero ngayon po, habang tumatagal yung quarantine, malungkot na po sa palengke, konti lang po yung namimili. At madidinig mo na yung mga daing ng mga tao na mahirap yung buhay, mahirap yung sitwasyon, mahirap, walang trabaho, konti lang yung tinatanggap na biyaya. Makikita natin, ang dami pong mga tinatawag na kabalisahan ngayon. Lalong-lalo na po siguro doon sa lugar na marami po yung mga nagkasakit na. Pero dito po sa atin sa Bulacan, salamat sa Panginoon kasi hindi po masyadong marami yung tinatamaan at naway wag nang madagdagan pa. So nakikita po natin na yung pong kahabagan
na mayroon si Jesus Christ, ito po yung ipinupunto sa atin ngayon. Bilang mga mananampalataya, yung habag po natin doon po sa mga tao na nakikita po natin na talagang nawawalan ng pag-asa. Kung meron ka, lalong-lalo na sa lugar mo, kung meron ka talagang nakikita ang mga taong ganito, ay ito na yung pagkakataon para sila ay mailapit sa Panginoon. Pero kung mabibigyan mo sila kahit na anumang bagay na meron ka, sobra o talagang gusto mong ipamigay, anuman yung meron tayo, ito po yung pagkakataon na maipakita po natin sa kanila yung pag-ibig na nagmumula sa ating Panginoong Hesukristo, kung paano po na ipinakita po sa atin ni Jesus Christ yung halimbawa, pwede po natin gawin sa panahong ito. Compassion for others, ang sabi. Sa Efeso 1:15 at 16, makikita po natin kung paanong pinahalagahan ni Pablo ang mga mananampalataya. Ang sabi po rito, kaya nga, mula nang mabalitaan ko ang tungkol sa inyong pananalig sa Panginoong Hesus at ang inyong pag-ibig sa lahat ng hinirang, walang humpay ang pasasalamat ko sa Diyos para sa inyo. Inaalala ko kayo sa aking pananalangin. Napakasarap na mapakinggan na ang mga mananampalataya po ay talagang nandun po yung kahabagan sa mga tao sa kanyang kapaligiran at talagang maipakita yung pagmamahal na nagmumula po sa ating Panginoon o sa pagiging mananampalataya natin. At kailan ba tayo dapat manalangin? Yan. Ang sabi po sa Salmo 55:16 at 17, ang sabi po dito sa akin pong kinuhang sa NIV, but I call to God and the Lord saves me. Evening, morning, and at noon, I cry out in distress, and He hears my voice. Yan. Ang pananalangin po, walang pinipili. Ang sabi, sa gabi, sa umaga, sa tanghali. Ibig sabihin, anong oras man tayo, kumbaga ay kausapin ng banal na Espiritu para manalangin para sa iba, gawin po natin. Sumunod po tayo. Kasi po, naniniwala po ako ang pananalangin ay napakalaking bahagi sa panahon na ang mga tao ay balisa. Sa panahon na ang mga tao ay di malaman kung ano ang gagawin. Ang panalangin ng mga mananampalataya ay napakahalaga at ito ang dapat na makita po sa atin bilang mga hinirang at tinawag ng ating Diyos. Salamat po sa Panginoon dahil alam ko po tayo bilang mga bahagi ng Galilean Christian Ministry o maging yung mga hindi kabahagi na nanonood po nito ay pwede po tayong magkaroon ng malaking parte sa pamamagitan po ng paglapit sa Diyos. At ito po yung paglapit na talaga pong nandun po yung compassion sa ating pong puso kapag po tayo ay lumalapit sa Panginoon. Hindi yung mairaos lang, kundi talagang buong puso po natin na ilapit ang lahat po ng kaganapan na atin pong nasasaksihan ngayon sa atin pong kapaligiran. Sige po, tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa iyong mensahe sa amin sa gabing ito, Panginoon, na kailangan bilang mga mananampalataya, Panginoon, ay talagang kami po ay una sa lahat ay talagang maging halimbawa, Panginoon, na mga mananampalataya na talagang buong puso na lumalapit sa iyo para po mailapit po namin ang bansa po namin sa pandemic na ito, Panginoon, na talagang lubha pong marami ang naapektuhan na. Kaya, Panginoon, nagkakaisa po kami, humihingi sa iyo, Panginoon, ng kahabagan, Panginoon, na ang pagkalat po ng sakit na ito ng COVID-19, Panginoon, ay matigil na po sa pangalan ni Jesus. Salamat po, Panginoon, dahil alam po namin ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat at kayang-kaya mo, Panginoon, na ito'y itigil na, Panginoon, sa buong mundo upang ang mga tao, Panginoon, ay maging normal na po yung pagkilos, Panginoon, makalabas na po ng bahay, makapagtrabaho at tunay, Panginoon, na
maging maayos na po ang kalagayan ng bawat Pilipino na nasasakop po ng quarantine. Panginoon, salamat po at patuloy, Panginoon, akin pong dalangin ang bawat mananampalataya, Panginoon, ay tunay na araw-araw, Panginoon, ay lalapit sa iyo hanggang sa tuluyan na pong mawala ang sakit na ito na kumakalat po sa bansa po namin at sa buong mundo. Dalangin po namin, Panginoon, ang lahat po ng pangangailangan, O Diyos, ng iyong mga anak. Ikaw ang magsusuplay. Ikaw, Panginoon, ang patuloy na mapapapurihan, Panginoon, sa kabila ng mga pangyayari pong ito. Ikaw pa rin, O Diyos, ang maitataas sa lahat ng dako, Panginoon, dito po sa aming bansa at sa buong mundo. Dahil alam po namin na meron kang magandang plano sa kabila po ng mga pangit na pangyayari. Ikaw ang Diyos na patuloy na maitataas sa lahat ng dako. Maraming salamat po. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.